Hindi man sila umihirit ng dagdag pasahe ay umaaray na rin ang mga namamasada ng tricycle naman dahil din sa taas ng presyo ng langis. Hinihiling nila na gawing mas madalas ng gobyerno ang pagbibigay ng tulong at yan ay sa pamamagitan ng proyektong Pangtawid Pasada. Nakatutok si Mark Zambrano. Umaaray na rin sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo ang mga tricycle driver. Sa Quezon City, may mahigit 24,000 rehistradong tricycle. Lahat daw sila tulad ni Mang Felix Syok, halos wala nang maiuwi sa kanilang pamilya kahit paabutin sila ng 15 oras sa pamamasada. Sa 700 pesos na kita araw-araw, wala raw sa kalahati niyan ang naiiwan sa pamilya. Kung tutusin, kulang nga yun. Isipin mo kung magkano ngayon yung mga bilihin. Diba? Doon pa lang yun, sa gas pa lang yun. Yung iba pang bilihin. Ayon sa Tricycle Regulatory Unit ng Quezon City, June 23, 2011 nang ipatupad ang 150 fare increase sa mga tricycle. Kaya 8 pesos and 50 centavos ang pamasahe sa tricycle ngayon. May dagdag na piso kapag lalampas 1 kilometro. Tulad ni Mang Felix, abot-abot din ang reklamo ng ibang tricycle driver. Sa amin po sir, kulang ho yun eh. Sila yun ang gasolina ngayon, napakataas na. Layo pa ho nang iniikutan namin kasi ginagawa yun ng panay. Totoo sa amin ho, kulang ho yun 850. Pero ang mga pasahero, tanggap naman daw ang katotohanang mataas na ang presyo ng gasolina at diesel ngayon. Okay lang po kasi bakit? Kung yun po yung bagong sistema ng gobyerno. Okay lang po kasi tumaas naman na yung gasolina eh. Kaya ang hiling sana ng mga tricycle operator, sana magkaroon ng mas madalas na Pantawid Pasada program. Dagdag tulong din daw ito sa kanila at sa pamilya nila. Isang beses pa lang nagbigay ng Pantawid Pasada program ang gobyerno noong July 2011. Project ng ating mahal na Pangulo, yung Pantawid Pasada, nabigyan subsidy ng mga operator ng tricycle sa Quezon City. Binigyan sila ng 150 para makatulong sa pang-araw-araw nilang pangpasada. Mula noong nakaraang taon, 150 pesos pa lang daw ang kabuuang natatanggap ng mga tricycle operators mula sa Pantawid Pasada program ng pamahalaan. Kaya ang kanilang panawagan, mas maging regular sana ang paglagay ng pondo dito na malaki rin ang naitutulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Mark Zambrano, Nakatutok, 24 Oras. Maliban po sa jeep at mga bus, pangunahing transportasyon din ng mga Pinoy ang MRT. At sa gitna ng mga petisyon sa dagdag pasahe ng ilang transport group, iginiit naman ng pamunuan ng MRT na hindi sila magtataas. Nakatutok si Maria Bulaklak Ausente. Naantala na naman ang operasyon ng MRT alas 6 ng umaga kanina. Nagkaproblema ang switch track mula sa dipo o paradahan ng tren sa Quezon City dahilan para ma-delay ang deployment ng mga train. Ang bawat tren ay may sariling relay sa isang paradahang tulad nito. At lahat para makadaan sa main line, kailangan mo munang dumaan sa isang switch track tulad nito. Pero kapag nagkaaberya sa lugar na ito, maaaring mapurnada ang operasyon at hindi na nga rin makakalabas sa paradahan ang mga tren. Kaya imbes na 15 tren ang tumatakbo, 11 lamang ang na-deploy kaninang umaga. Na-delay yung kanilang pag-akyat sa linya kasi naghanap tayo ng paraan para may madaanan na iba itong mga nakaparadang tren. Ang problema nun, dagsa naman na tayo ng tao. Mabuti na lang at malamig pa ang ulo ng ilang pasahero. Normal na yun. Pwede pa rin. Oo. Kasi pag nag-bus ka, traffic talaga. 7:23 nang ma-deploy ang lahat ng 20 tren ng MRT. Tuloy naman daw na iayos ang problema sa switch track bandang 7:45. Aminado ang pamunuan ng MRT na kulang nga sila sa mga tren. Kasama na raw ito sa priority project ng DOTC. Sa kabila nito, siniguro ng MRT na hindi magtataas ng pasahe. May budget na naman daw para sa pagbili ng 5 additional trains ngayong taon. Lagi pinupukpok sa amin is convenient, reliable at saka safe yung ating mga trends. Maria Bulaklak Ausente, Nakatutok, 24 Oras. Po ito sa mga mamimili, huwag po kayong magpapadala. Maging mapanuri po kayo at huwag kayo magpapasilaw sa murang presyo ng patingi-tinging bilihin para lang makatipid. Sa isang palengke sa lungsod naman nila nakumpiska ang mga ibinibentang tinging palaman sa tinapay na walang etiketa o label at marumi pa raw. Narito ang pagtutok ni Ivan Mayrina. Makikita sa surveillance video ang talamak na bentahan ng mga tingi-tingi at unlabeled na mga palaman sa isang palengke sa Blumentritt, Maynila. Napakarami pa nga ng mga flavor na maaaring pagpilian dito. Maaari ring mabili ang mga ito na naka-plastic container na o kaya na may tinitingi galing sa mas malaki pang plastic container. Ito ang si ate. Akala mo samaw lang ang sinasando. Agad namang ipinagbigay alam ng on-call ang impormasyong ito sa Manila Health Department.
Ayon sa kanila, mahigpit ng ipinagbabawal ang pagtitinda ng mga tingi, lalo pa na wala itong mga label. Bukod sa paglabag sa batas, maaari ring hindi tamang pangangalaga ng mga vendor sa kanilang mga paninda. Dapat yan ay refrigerated, nasa cold storage. Pagka ganyan po naka-expose, yung quality niyan, yung kalidad niyan ay masama na. Makakasama na sa kalusugan ng tao. Dahil sa panganib na maaaring idulot ito sa kalusugan ng mga mamimili, agad na tinungo ng Manila Health Department at ang on-call ang Blumentritt Market. Dito tumambad sa amin ang mga panindang palaman. Sino may-ari? Ito okay lang to. Ito okay lang to. Ha? Good. Nang tanungin kung sino ang tindera nito, aba, walang umaamin. Dahil walang umaangkin sa mga panindang palaman, agad na itong kinumpiska ng mga otoridad. Sunod na sinuyod ng mga otoridad ang kahabaan ng eskinita. Ang ilang tindera tila missing in action at pinabayaan na lang ang palamang ito na nakatiwangwang at walang takip. May nagsubok pang itagong kanilang mga paninda pero hindi ito nakalampas sa mga otoridad. Sensya na ha. Tayo ay gagawa ng hakbang para pangalagaan ng kalusugan ng mga mamimiling bayan. Ha? Kita mo, ikaw ba namumuhunan dito? Sir, hindi ako. Inaalala ko yung sir, mababawasan. Oh, tingnan mo, iba yung talagang spread na may dito. Kasi ito, may bula. May ano na eh, talagang masyado yung siyang ibagas. Parang basang-basa na siya. Malabdaw. Malabdaw. Itong si ate sa likuran, dahan-dahan pang ibinaba ang container na puno ng palaman. Kanya ring mga paninda, isa-isang binitbit na mga operatiba. Tinatayang aabot sa halos 100 ang mga nakumpiskang palaman at ito ay kanila raw i-dispose o itatapon sa lalong madaling panahon. Maaaring ang diferensya ay 10 piso, 5 piso, pero ang pinagkanulo mo, yung kalusugan ng anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Patay ang 2 sospek sa pang-hold up sa isang taxi matapos silang makipagbarilan sa mga pulis sa Payatas. Nang makuha ng mga pulis ang taxi, natakpuan sa likod ang nakagapos na driver, si Oscar Oida, naka-Alerto 24. Halatang nangangatugba sa takot ang taxi driver na si Leo Canciano. Ilang minuto pa lang noon na nakalilipas nang matagpuan siya ng mga pulis sa trunk ng kanyang taxi. May busal ang bibig at nakagapos sa mga kamay. Biktima daw siya ng pang-hold up. Alas 12 ng hating gabi nang maisakay niya ang mga suspect sa may Quezon Avenue. Papahatid daw sana ito sa may Commonwealth pero di pa man sila nakakalayo. Doon pala sa may circle sa may, alam ko Marlica po yun eh. Pinakanan ako doon. Pagkapakanan sa akin doon, nagdeklara na silang hold up. Tapos noon, yun. Sabi ko kako, huwag niyo kako akong saktan. Huwag niyo kako akong patayin. Malilit pa akong mga anak ko. Ang dalawa sa mga muli ng hold up sa kanya, patay. Matapos makipagbarilan sa mga pulis habang nakatakas naman ang isa pa sa kasamahan ng mga ito. Alas 2 daw na madaling araw na maispatan ng mga pulis ang taxi na sinasakyan ng mga suspect. Agad daw nagduda mga pulis ang imbis na dumiretso. Bigla raw itong bumuelta at lumiko sa isang madilim na eskinita. Nang ito ay kanilang sundan, pinaputokan na raw sila ng mga suspect. Instead of heading towards dito sa direction of east, bigla siyang kumabig na rito. Paglapit ko, takbuhan na sila. Nabawi mula sa mga napatay na suspect ang isang kalibre 45 baril at isang 38 caliber. At nang buksan ang trunk na naturang taxi, tumambad sa mga pulis ang nakagapos ng driver nito. Kanina lang, nung dumating yung ibang pulis natin, may kumakalambag na. So, we decided, ikala namin kung sino na. Bukas natin din, nakita natin siya, yung bibig niya, nakabusal ng bimpo, tapos naka-package yung tape yung kamay niya sa likod. Pero hindi lang pala ang driver ang biktima ng suspect. Isang babae pang lumutang sa lugar at kinumpirmang nung gabing yun ay hinold up din umano siya ng mga ito. Suminto sila sa tapat ko, bumaba yung 3. Pagkababa ng 3, tinutukan ako nun. Tapos kinuha yung bag ko, tapos sumakay ng taxi, umalis na. Patuloy na inaalam ng pagkakakilanlan ng mga suspect. Oscar Oida, naka-alerto, Bet 4. Sa lagay naman ng panahon, inaasahang lalabas na bukas ng bansa ang low pressure area o namumuong sama ng panahon ayon po yan sa Pag-asa. Namataan ito mahigit 200 kilometro
sa timog silangan ng Puerto Princesa City sa Palawan. Pero asahan pa rin daw na magdadala ito ng malawakang pag-ulan sa Kabikulan at sa Visayas. Habang magiging maulap naman ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dito sa Metro Manila. Samantala, may isa pang posibleng maging low pressure area na maaari raw pumasok sa bansa ngayong Sabado. Bunsod naman ng masungit na panahon. Nagkansela ng biyahe ng eroplano ang Cebu Pacific Air ngayong araw. Kanselado ang biyaheng Manila patungong Virac at pabalik. Pati ang biyaheng Manila patungong Legazpi Albay at pabalik.